Magandang araw po sa kanila lahat. Ngayon po, ang ating paksa ay tungkol sa God's Word number 17. 1 Corinto 6, siyam hanggang 11. Ito po ang tinatawag sa English na inherit the kingdom of God. Ngayon po ay Agosto 15 o 15 sa English 2026. Aking pong babasahin ang chapter at ang verses. Ayon po sa Korinto, unang sulat ng mga taga-Korinto 6, 9 hanggang 11. Babasahin po natin sa Tagalog. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi mamana ng kaharian ng Diyos. 11. At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Simulan natin sa verse 9, yung tungkol sa badaya. Ang padaya, ang mandaraya pong binabanggit sa Biblia ay si Satanas. Siya ang father of lies o kasinungalingan. Ang mapakiapid, sa Tagalog mapakiapid, hindi kasal, nasa katawan ng tao. Yung pagnanasa, hindi kasal sa katawan ng ibang tao o babae kung makikiapid ka pagnanasa ng ating katawan. Ang Diyos-Diyosan ay gawa din ng tao. Maaaring ito ay gawa sa kahoy o sa anumang uri ng materyales, o ang iba'y sinasamba ang mga hayop o ibang klase ng hayop. Yung mga ngalunya, yung kasal na pero nagkikipagkalunya siya sa iba. Yun po ang ibig sabihin ng mga ngalunya. Kasal na siya sa kanyang tunay na asawa. Ng bababae o pambababae, hilig makakita ng babae saan man lugar. Pagka nakakita siya ng babae maganda, o kaya maski anumang klase ng babae ay kanyang hilig, pupunta siya sa mga lugar na maraming babae. Yun ang hilig ng kanyang katawan. Kapwa lalaki, ang tinatawag na bakla, tinitignan niya ang kanyang katawan na may uri ng panlalaki. Meron naman siyang katawang panlalaki. Bakit mahilig sa kapwa lalaki? Nag-aasawa siya ng lalaki o
o nakikisama sa lalaki. Gayon din ang babae. Mayroon man siyang katawan na nakikita sa katawan ng isang babae. Subalit siya ay mahilig mambabae sa kapwa niya babae. Ito po ang tinatawag na homo o lalaki man o babae. Yun po yung ating pag-uusap sa God's Word number 16. Yun po yung ayaw ng Diyos na mangyari sa Kanya. Ang magnanakaw ay kinukuha ang mga bagay na hindi Kanya. Kung anong Kanyang nakita, inanakaw niya sa madaling paraan ng Kanyang pagkuha sa ito, sa Kanyang maaaring kapaligiran, o sa Kanyang pinagtatrabahuhan o Kanyang bahay o sa loob ng bahay, basta magnanakaw. Yun. O sakim, siya po ay sakim sa kanyang mapasa kanya ang isang posisyon o pangyarihan sa gobyerno at hindi gobyerno. Siya ay sakim, gusto niya makuha sapagkat ang mga bagay na iyon ay wala siya at mayroon ang iba. Siya ay isang sakim na tinatawag. Ang tawag ay lasing. Ang lasing ay ang laging may iinom ng alak o bisyo. Sa umaga, sa tanghali, sa hapon, siya ay laging lasing. Sinisira niya ang katawan. Hindi ba natin alam na ating katawan ay templo ng Panginoon? Huwag natin itong gamitin o sirain. Panlalait. Yaong lait ay yung paninirang puri. Tungayaw ang tawag doon. Ang lait ay ang paninirang puri sa kanyang kapwa, sa pisina o sa kanyang trabaho o sa gobyerno o sa man lugar. Yon ang panlalait. Extortioner, yung pong panlalamang ng kapwa, ang nanginikil, kumukuha ng pera o mga bagay na may kapalit. Ang lahat ng ito ay ang panglalamang sa kapwa. Gusto niya malamangan niya ang kanyang kapwa. Porsyento nito ay nakukuha niya sa pamamagitan ng mga panlalamang sa kapwa. Maging sa bahay, sa opisina o sa gobyerno ay mayroong nanlalamang. Maging sa karsada ay kilala na po natin yan kung sino sila. Yan po ang panlalamang. Ilan sa atin ang mga ganito? Hinugasan na tayo ng ating Panginoon. Binanal na at inari ng ating Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, hindi ng mga ito. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo at banal na Holy Spirit na tayo ay nilinis ng ating Panginoon. Ibig pong sabihin, ang mga gawain na aking binanggit ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Maraming salamat po. At ito ay matatagpuan sa unang Corinthians chapter 6, 9 to 11.